Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update nating ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Arlene Casis. Sabi niya, "Good morning Miss Durs. Confirm na ba na Miss Durs na si Paolo ang kasama ni Kim sa next project niya o ibang actor? Ayokong mag-isip ng negative Miss Durs kasi ayokong mabash Miss Durs. Kagaya Ma'am Norma Dayag na nabash sa isang Kimpaw vlogger dahil lang sa comments niya. Ito ay tanong ko lang, confirm na ba na may project sila ulit? Hindi na kasi ako makapanood ng live ni Sir EJ. Sa IG niya kasi nasa school ako araw-araw. Nagbabantay ng dalawang alaga ko kasi busy na sila kapapractice para sa closing nila. Mistress, kaya nagtanong lang ako. Sana wag nila akong i-bash. Thank you, Mistress. And God bless. Naku, maraming salamat sa komento at pagtatanong, Ginang Arlene Casis. So wala naman pong masamang magtanong, and alam ko may intindihan naman yon ng ilang mga Kimpaw fans din. Kaya wag nating batikusin si Ma'am Arlene Casis kasi gusto niya lamang po ay kalinawan kung confirm na daw ba na si Paula Avellino ang makakasama ni Chinita Princess sa kanyang upcoming project. So yes, confirm si Paula Avellino po ang makakasama at makakatambal ni Chinita Princess. Ayon po yan mismo kay Sir EJ sa kanyang naging live. Kasi nga po kailangan daw mag-undergo ng training ni Kim para daw mas convincing ang kanyang magiging character sa panibagong series. Kaya wag po kayong mag-alala, Ginang Arlene Casis. Okay? Sa pagtatanong nyo naman, wala po yung problema. Okay lang pong magtanong. And kung may mambatikos man sa inyo, katulad po ng nangyari kay Ginang Norma Dayag, naku, wag nyo na pong intindihin yon, wag nyo na pong pansinin yon, dead man na lang po natin yan dahil alam ko may stress na naman kayo dyan. Go with the flow lang tayo, and syempre, focus tayo sa positive na kaganapan ni Kim and Paolo, okay? So sana po nalinawan kayo, Ginang Arlene Casis. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, "Good evening, Durs TV. Now lang ako nanood ng series sa gabi. Usually ay after the showtime nanonood, but di ako nanonood ng movie ni Jay. Yung movie lang ni Angelica P. at Paolo Avellino ang pinapanood ko, wala nang hanggan. Kaya there's is ever na ilagay ang Dialibay sa praise slot for sure, manunood ako at tatapusin ko hanggang 8:45 p.m. There's tuwang-tuwa ako na panoorin ito kasi may episode ako na di napanood kasi namatay pamangkim ko at pumunta kami sa lamay niya. Kaya ulitin ko, do tapos ko na pinanood yung ibang episode, bitin kami there's episode ng Dialibay at Very Lonely, yung ending. There's di kami masaya sa ending. God bless them both." Maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Dayag, and I'm sorry to hear na namatayan po pala kayo ng inyong pamangkin. So, tungkol naman po sa ending, possible na mabago po yung ending na yan. Malay nyo, panaginip lang yan. Tapos yung masayang ending talaga ay mapapanood po dito sa Pre TV ang buong katotohanan. Kaya panoorin pa rin natin yan. Kahit napanood na po natin sa Prime Video PH, tapusin natin ang buong buo ito sa Pre TV. Okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po and mabuhay kayo. And eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa ranking po ng The Alibay. Dito yan sa I1 TV. So in just 4 days mga kakimpaw, talaga namang namamayagpag po ang The Alibay. Biruin nyo yun, top 6 agad-agad. Congratulations Kim and Paolo, and maging sa lahat ng cast ng naturang series. Samantalang next topic naman, until ngayon pinag-uusapan pa rin po mga kakimpaw. Ito pong naging interview ni Kim Chu sa ABS-CBN News na kung saan
ay naging emosyonal nga po siya. Sabi nga po dito ng sa komento ng isang netizen, sobrang deserve mo yan, Kimi. No doubt, no questions asked. Life humbles you and a thankful heart always. Our Queen Chu, nag-iisa. At alam nyo ba mga kakimpaw, dahil sa pag-iyak na yan ni Chinita Princess, nabati ko siya po ng ilang netizen. Then, sabi nga po dito ni MJ Felipe, mga kakimpaw, shinare niya din ito sa kanyang account. Tapos may nag-comment, si Chris Aquino po ba yung nag-i-interview? Naiyak ka because parang nang-o-cry siya, mga kakimpaw. Alam nyo, pinagtanggol po ni Miss Shasha Padilla si Chinita Princess. Sabi ni Miss Sasha dun sa nag-comment to, Hi AVN, I think Kim got emotional because we were only told the other day that our new teleserye, The Alibi, will be shown on prime time. If you may recall, this time slot has been given to Coco for the past 10 years or more. It's normally the highest rating show of ABS. So, it is indeed a big deal. Also, nakaka-nervous din to take over the time slot of Batang Quiapo. It is a blessing, yet by now, you may have a better understanding of the pressure it also comes with. God bless you. So, ayan po, pinagtanggol po ni Miss Shasha Padilla si Kim Chu laban doon sa nag-comment na bakit daw naiyak si Chinita Princess. Naiiyak ka because, ayan po, grabe mga kakimpaw yung mga bash kay Chinita Princess, no? Hindi kasi nila naiintindihan yung pinanggagalingan ni Kim Chu kasi nga naman hindi po sila artista, casual netizen, normal na tao na kung saan hindi po napifeel yung ganitong pressure na pinanggagalingan ni Chinita Princess. Kaya ganyan na lamang po siya siguro makapagsalita kay Kim Chu na, oh, bakit naiiyak ka? Napaka-konting bagay lang. Hindi po yan konting bagay for Kim Chu. Lalo na po at first lot sila sa prime time na talaga namang sa totoo lang, nakaka-pressure po talagang i-maintain yung ratings ng Batang Quiapo na pumapalo po ng 9.8 or 9.3 something. Sobrang taas po nun. And talagang nilalampaso po ng Batang Quiapo yung mga katapatan po na programa ng GMA Network. Take note, malalaki pong network yan, ha? Yung Sangre parang nasa 7.3 lang yung ratings noon. Pero ang Batang Quiapo, mga kakimpaw, 9 point something. At madalas, 10% pa nga mahigit ang nakukuha po nila sa ratings. Kaya hindi talaga biro yung pressure dito. Kaya tears of joy talaga si Chinita Princess nang ma-interview po siya ng ABS-CBN. At sana naiintindihan po yun ang nag-comment dito. And maraming salamat kay Miss Shasha Padilla dahil talaga namang pinagtanggol niya po si Chinita Princess sa nagkomento tungkol doon sa pag-iyak niya. Kudos kay Ms. Sasha Padilla. So kayo ba mga kakimpaw, ano pong masasabi ninyo dito? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.